Kung matatandaan po ninyo, nung isang linggo ay pinagdiwang din po natin ang isang kapiyastahan ng Mahal na Birhen. At ito po ay yung tinatawag na Assumption of the Blessed Virgin Mary o yung pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen. Kakaiba po ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen sapagkat siya inakyat sa langit kasama ang kanyang katawan at kaluluwa. At bakit po yun naganap? Sabagat ang Mahal na Birhen po ay masasabi natin siya ang Immaculada Concepcion. At ano po ang ibig sabihin noon? Na at the first moment of her conception, the Blessed Virgin Mary is preserved from any stain of original sin. And that is why she will not experience bodily corruption. Kasi po ang isa pong epekto ng kasalanang orihinal na minana natin sa ating mga magulang sa pagkain ng mansanas doon sa paraiso ng Eden ay ang epekto po noon ay kamatayan. Lahat po tayo ay nabahira ng orihinal na kasalanan, maliban po sa Mahal na Birhen. At kung siya ay hindi nabahiran ng kasalanang orihinal, siya po ay hindi mamamatay. Kaya nga, at the end of her life, bukod tangi lang pong Mahal na Birhen na umakyat sa langit kasama ang kanyang katawan at kaluluwa. At logically, ano ang ginawa sa kanya? Ngayon pong araw na ito ay logically ay siya'y kinoronahan. She was crowned to be the Queen of Heaven and Earth. At yun po, na titulong yon ay ipinagkaloob sa kanya sapagkat siya ay merong malaking bahagi sa gawang pagliligtas na ginawa ni Kristo. So she was given the title in 1954 by Pius XII on account of her role in the divine redemption of the Lord and on account of her intercessory prayer. Sabagat napakalaki po ang ginampanan ng Mahal na Birhen sa kaligtasan. Isipin natin kung ang Mahal na Birhen hindi umuo nung sa Annunciation na siya ay maging ina ng Diyos, ay di hindi isisilang si Jesus, ay di wala tayong Pasko, ay di wala tayong kaligtasan. Kaya nga sa oo ng Mahal na Birhen, nagsimula ang kaligtasan. Kaya naman, malaki ang papel na kanyang ginampanan in the redemption of the whole world. At siya rin ay binigyan ng titulo ng Reyna ng Langit at Lupa sapagkat siya ay pwede nating tawagan. Pwede tayong humingi ng tulong sa kanya. The power of intercession bilang ating ina at bilang reyna ng langit at lupa. Kaya naman, itong kanyang pagiging reyna ay sigud lang sa pagiging hari ni Jesucristo. If Jesus is the King of the world, Mama Mary is the Queen not only of the world, but she is the Queen of heaven and earth. Kahit po doon sa panahon ng mga monarkiya, ay napakalaki po ang papel na ginagampanan ng nanay ng hari. The power of the queen over dun sa kanyang anak na hari ay kitang-kita po natin sa kasaysayan. And how much more when we ask the powerful intercession of the Blessed Mother, as the Queen of Heaven and Earth, she will grant all our prayers. Kaya naman, ipinakita na rin po sa banal na Ebanghelyo na si Jesus ay magiging hari. He will inherit the throne of David
and His rule will last forever. At gayon din po, nang dinalaw ng Mahal na Birhen ang kanyang pinsang si Elizabeth na buntis, na sa kanyang katandaan at sa kanyang kabaugan ay siya ay naglihi, of course, by the grace of God. At alam natin na naging anak ay si Juan Bautista, ay tinawag ni Elizabeth na, how is it that the mother of my Lord visited me? But the queenship of Mary is different. She is not queen because of power, because of glamour, because of wealth, but she became the queen because of her humility, because of her obedience to the will of God, and because of her participation in the role of salvation. Kaya naman ito po isang malaking biyaya sa ating lahat na meron tayong reyna sa langit at lupa na ating matatawagan. Meron tayong nanay na mahinga ng tulong sa panahong tayo ay nangangailangan ng tulong, sa panahong tayo ay nalilito, sa panahong tayo ay may karamdaman, sa panahong tayo naliligaw ng landas. Si Maria ang daan kay Jesus. Jesus through Mary. At tayo po ay magpaampon sa Mahal na Birhen, hindi lamang bilang ating nanay, kundi ating reyna ng langit at ng lupa. Amen.